So sa Mark 5:25 to 24. Now there was a woman who had been suffering from chronic bleeding for 12 years. Although she had endured a great deal under the care of many doctors and had spent all her money, she had not been helped at all, but rather grew worse. Since she had heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his robe, because she had been saying, "If I can just touch his robe, I will get well." Her bleeding stopped at once, and she felt in her body that she was healed from her illness. Immediately, Jesus became aware that power had gone out of him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" His disciples asked him, "You see the crowd jostling you, and yet you ask, 'Who touched me?'" But he kept looking around to see the woman who had done this. Verse 33, so the woman, knowing what had happened to her, came forward fearfully, fell down trembling in front of him, and told him the truth. He told her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed from your illness." Okay, basbasan ng Diyos ang kanyang salita. Pwede na po tayong maupo. So dito po lahat po ng atensyon. Ang ganda po ng pag-aaralan po natin. Tama-tama yung patutuo ni Sister Sonia. Okay? So confirmation na ito po yung gusto ng Diyos na pag-aralan po natin. Ang title po ng pag-aaralan po natin, dito po lahat ng tingin sa monitor. Okay, so wag sa akin, dun sa monitor. Okay, ang title po ng pag-aaralan po natin ay Touch Jesus. Okay? Touch Jesus. So mamaya i-breakdown po natin ano ba talaga yung nangyari po rito. Na isang babae po na inaagusan po ng dugo ng 12 years. So 12 years na po siya na inaagusan ng dugo, napuntahan na niya po lahat po ng mga doktor. Sabi po doon sa binasa po natin, naubos na lahat ng kanyang pera, pero yung kanyang kondisyon ay lalong lumalala. Okay? Lumalala lagi yung kanyang kondisyon. So basahin natin yung 25 verse 26. Now there was a woman who had been suffering from chronic bleeding for 12 years. Although she had endured a great deal under the care of many doctors, had spent all her money, she had not been helped at all, but rather grew worse. So hindi daw nakatulong po yung doktor, hindi daw po nakatulong yung kanyang pera para siya po ay gumaling. Ibig pong sabihin, dahil wala pa si Jesus Christ sa kanya, sa panahong yan, ay parang nawalan na po siya ng pag-asa. Nawala na po lahat ng kanyang mga resources, naubos na. Kaya naubos na. At siguro itong babaeng ito, litong-lito na po, aburido na po siya. Hanggang sa marinig niya ang ating pong Panginoon. Sa verse 27, since she had heard about Jesus. Okay? So, nung binabasa ko po ito, sabi ko, paano ba ito ipapangaral, Panginoon? Paano ito ipapangaral na yung babae ay nagkaroon po ng pananampalataya? So, ito po ay Mark chapter verse 25, nag-uumpisa po sa 25 hanggang 34. So, pinalikan ko po yung mga previous verses na sinulat po ni Mark. So, pinalikan ko, ano ba, what had the woman with the issue of the blood heard about Jesus? Ano ba yung kanyang narinig? Sa Mark chapter 1 verse 21 to 28, ito po yung sinabi, Jesus heals a man with unclean spirit. Sa Mark 1, di tayo umaalis sa Mark chapter 1, 34, Jesus healed many who were sick with various diseases and drove out many demons. Ano pa? Hindi pa rin tayo umaalis sa Mark chapter 1, 40 to 45. Jesus cleanses the leper. Pinagaling niya ang isang kitongin. Okay? Punta tayo sa Mark chapter 2. Mark 1, 1 to 12. Jesus forgave the sin of a paralytic man and got healed. Mark chapter 3, 1 to 6. Jesus healed a man with a paralyzed hand. Mark 4:35.
Jesus calmed the storm. Grabe, pati yung mga kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Kaya sabi ng mga disciples, sinong taong ito na maging kalikasan ay sumusunod sa Kanya? Mark chapter 5, 1-20, Jesus delivered a man with demon. So iniisip ko, ito marahil yung kanyang narinig. Siguro kulang pa yung sinulat ni Mark. Isama na natin yung sinulat ni Matthew, sinulat ni John, at sinulat ni Luke, na sinabi doon sa John chapter 11, na si Lazarus ay patay na ng 4 na araw at nangangamoy na. Sabi ng kanya mga kapatid, Lord, aalisin namin yung bato, nangangamoy na yan. Sabi niya, do you believe that I am the resurrection and the life? Sabi ni Martha or si Mary, naniniwala ako. Ang akala ni Mary, sa panahon na muling pagkabuhay kapag namatay na po tayo pong lahat. Sabi ni Jesus Christ, hindi, ngayon. Mabubuhay si Lazarus. Ngayon. Sabi ni Jesus Christ, pagkatapos alisin yung bato, take out the stone, Lazarus come forth. Lumabas po si Lazarus, dead for 4 days. At napakarami pa in the history of the world, even during in our time, nagpapagaling pa rin po si Jesus Christ. So what did the woman do upon hearing these things about Jesus? Anong ginawa niya? Narinig niya na gumagawa ng himala ang Panginoon? Okay, anong ginawa niya ngayon? The woman put her faith on Jesus. Nanampalataya siya sa Panginoong Jesus. Sa Mark chapter 5 verse 27, sinabi, since she had heard about Jesus, she came up from behind him in the crowd and touched his robe. Dahil narinig niya na ang Panginoon ay nagpapagaling, nagkaroon ngayon siya ng pag-asa. May pag-asa pa pala ako. Naubos na yung pera ko. Lahat ng mga doktor, espesyalista, napuntahan ko na. There is a hope in our Lord Jesus Christ. May pag-asa pa. Nabuhayan po siya ng punang loob. Dilagay niya yung kanyang pananampalataya niya kay Jesus. Ano pa niyang kanyang ginawa? The woman expected result of her faith on Jesus. Hindi lamang siya ng pananampalataya, but nag-expect siya na may miracle na mangyayari po sa kanya. Mark chapter 5 verse 28, because she had been saying, if I can just touch his robe, I will get well. She has been saying, ibig pong sabihin, she kept on telling herself, gagaling ako. Pag mahipo ko yung damit ng ating Panginoon, yung robe, gagaling ako. Gagaling ako, at ganito po yung pananampalataya. Amen? May kwento na isang lumpo, umaten po siya sa isang crusade. At sa isang crusade po na yon, ay tatapos na po yung crusade. Okay? Ngunit pinatungan po siya ng kamay. Yung lumpo ay umuwi ng bahay na lumpo pa rin. Ngunit kinlaim niya na pinanggaling na siya ng Panginoon dahil hindi siya nagdududa sa kapangyarihan ng Diyos. Umuwi siya sa bahay, natulog, kinabukasan, lumpo pa rin siya, ngunit sinabi niya, pinagaling na ako ng Panginoon. Sumunod na araw, ganun pa rin, hindi pa rin siya makatayo, pero sinabi niya sa sarili, pinagaling na ako ng Panginoon. Dumating yung araw na kung saan, bigla na lamang siyang tumayo. Dahil every time sinasabi niya, pinagaling na ako ng Panginoon, bigla-bigla na lamang siyang tumayo, ni hindi man siya nabigla, ni hindi niya siya nabigla na sinabi, nakatayo na ako. Kasi ang akala niya talaga ay pinagaling na siya ng Panginoon. Amen. So yun po yung babae, she keep on telling himself, if I can just touch his robe, I will get well. At ito po ang requirement ng Diyos po sa bawat mananampalatayang nananalangin at umaasa sa Panginoon. At sabi ng Mark 11:24, si Jesus Christ ang nagsasalita, kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na iyong idinadalangin at hinihingi ay magsisampalataya kayo sa iyong tinanggap na at inyong kakamtin. Whatever you pray in the name of our Lord Jesus Christ, believe that you have received Him and you shall have them. Sabi po sa wikang Ingles, kapag nanalangin ka, kailangan hindi ka nagdududa. Amen? Akinin mo na, pinanalangin mo eh. Wag lang yung kailangan realistic naman yung panalangin po natin. But what did the woman really touch in order for Jesus to ask, who touched me?
when many people in the crowd were touching him. Ano kaya yung tinouch niya? Basahin natin. 30 to 31. Immediately Jesus became aware that the power had gone out of him. So he turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" His disciples asked him, "You see the crowd jostling you, and yet you ask, who touched me?" Sino humipo sa akin? Sabi ng Panginoon. Sabi ng mga disipulo, "Panginoon, bakit mo tinatanong yan? Tinan mo, punong-puno ng mga tao lahat, tinatouch ka. Bakit mo tinatanong yan, Panginoon?" Parang parang question na walang kakwenta-kwenta. Pero sa totoo, may kwenta. May kwenta sa Panginoon. Ano po ba ang ibig sabihin po talaga po nito? Touched by someone, meaning this is a very rich and meaningful expression about the deep impact your words or action make on people. Your words or actions have touched their hearts. They have been moved. Their finer human sentiments have been awakened. They are affected by what you've said or done. Kadalasan ay naririnig natin to, di ba? Na sinasabi natin, na-touch naman ako sa ginawa mo. So may mga sinulat ako na pwedeng matouch po yung isang tao po rito. When so much love is shown by someone to us, we are touched, are we not? Diba? Natatouch tayo, pinakitaan tayo ng pagmamahal na hindi naman tayo karapat-dapat. When a person goes out of his or her way to see or listen to us, we are touched, are we not? Diba? Gaano man kabisi yung tao, binigyan tayo ng oras, katulad ng sinabi mo. When so much sacrifice is given to us like time, effort, material substance, or even life itself, we are touched, are we not? Diba? At sino ba ang nakaka-touch po talaga? Sino ang gumawa na sinacrifice niya yung kanyang buhay? Iniwanan niya yung kanyang kaharian. Iniwanan niya lahat, alang-alang po para sa atin. Jesus Christ. Dapat natatouch po tayo sa ginawa ng Panginoon. Kapag hindi po tayo natatouch, ang puso po natin na hindi po natatouch, ay baka hindi natin naunawahan yung ginawa ng Panginoon. O kaya naman, baka may bato tayong puso. Diba? Ipanalangin natin sa Diyos yan. Lord, palambutin mo yung puso ko. Ayon sa sinabi mo sa aklat po ng Ezekiel, you will give me a heart of flesh. Bibigyan tayo ng heart of flesh. Panalangin natin po sa Diyos yan na hindi maging bato ang ating pong puso. Kay Jesus Christ dahil sa ginawa po ng babae. The woman touched Jesus' heart due to her earnest desire to be cleansed from impurity. According to the law, it is not allowed for the unclean to touch something or someone, yet the woman violated this rule because of her earnest desire to be cleansed. Okay, ito po yung rule. Leviticus 15:25 to 27. At kung ang isang babae ay agasan ng kanyang dugo ng maraming araw, okay, ito po yung babae, spirit siya, di ba? Nag-aagas siya ng dugo sa di kapanahunan ng kanyang karumihan, o kung agasan sa dako pa roon ng panahon ng kanyang karumihan, buong panahon ng agas ng kanyang karumihan ay magiging para ng mga araw ng kanyang karumihan. Siya'y karumal-dumal nga. Verse 26, bawat higaan na kanyang hinihigaan, buong panahon ng kanyang agas ay magiging sa kanya'y gaya ng higaan ng kanyang karumihan. Okay? So magiging marumi. Okay? Unclean po yung kanyang higaan. At bawat bagay na kanyang kaupuan ay magiging karumal-dumal na gaya ng karumihan ng kanyang karumihan. Okay? Ang dami-daming karumihan naman to. Amen? Verse 27, at sino mang humipo, ito na po yun, na mga bagay na yaon ay magiging karumal-dumal at maglalaba ng kanyang mga damit at maliligo siya sa tubig at magiging karumal-dumal hanggang sa hapon. So yung babae, sabi niya, inaagasan po siya ng dugo. If I only can touch the robe of Jesus, I will get well. Pero siya ay unclean ayon sa batas. Siya ay marumi ayon sa batas. Dapat hindi siya humipo doon sa mga tao o kasangkapan. Kailangan labhan daw po nung taong nahipuan niya yung kanyang mga damit.
dahil po ito po ay narumihan at naging karumal-dumal. Pero ang ginawa po ng babae, binayolate po niya yon dahil sa earnest desire niya na malinisan sa kanyang karumihan. Gayon po rin po dapat po tayo na we can have this earnest desire to be cleansed from our filthiness, sa ating karumihan. Hindi man sa laman, ngunit dito po sa ating pong espiritual. Sabi ng salita po ng Diyos that we are all unclean. Isaiah 53 verse 6. We are all unclean. Tayo po ay naging marumi dahil po sa kasalanan. Maging katulad sana tayo ng babae na nandun po yung earnest desire. Ano niyo po ba yung earnest desire? Yun yung pinaka-ultimate desire niya na malinisan sa kanyang karumihan. Amen. Na tayong lahat, Lord, patawarin mo ako. Amen. Patawarin mo ako at linisan mo ako sa aking mga kasalanan. Ito po sana po yung pinaka-desire po natin. Andiyan pa po ba tayo? O palakpakan po natin ang Panginoon. Let us desire. Kapag hindi mo i-desire ito, according to the Bible, it is not according to me. No unclean thing shall enter the kingdom of heaven. It is not me speaking. Ito po ay ayon po sa salita ng Diyos. God is holy. Ang meaning po ng holy, walang bahid ng karumihan. Walang bahid ng kasalanan. Kaya nga namatay si Jesus Christ para malinisan tayo sa ating mga kasalanan. So we should desire to be cleansed by His blood. Andiyan pa po ba tayo? Tapos hindi natin dinidesire? We should, ito yung pinaka-ultimate desire po dapat po natin. Katulad ng babae. At yung babae, gumaling siya at hindi lang siya gumaling sa kanyang physical, gumaling din po siya sa kanyang spiritual. Amen? So yung earnest desire for the woman to be cleansed, yung nakatouch kay Jesus Christ. At may pangako ang Diyos sa Isaiah 1:18. Magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiran, sabi ng Panginoon. Bagamat ang iyong mga kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging mapuputi na parang niebe. Alam niyo po ba yung niebe? Bagamat maging mapula na gaya ng matingkad na pula, ay magiging parang balahibo ng bagong paligong tupa. Though your sins be as red as the scarlet, I will make this as white as the wool. Amen? As white as the snow. Ganun po tayo papuputihin po ng Diyos. Maputing-maputi tayo na kapag tinignan po tayo po ng Diyos, kapag hiningi po natin ang kapatawaran sa ating kasalanan, malinis po tayo dahil sa ating pong Panginoon. Amen? Kaya lang kapag hindi mo desire, how can God cleanse you if you do not desire? Kapag hindi mo siya ito desire, wala kang interest na pumasok sa kaharian ng langit. Yun yung suma total po doon. Ano pa? The woman touched Jesus' heart because of her determination to come near to Jesus. She did not let the crowd hinder her from coming close to Jesus. Ano po ba nangyari? Since she had heard about Jesus, she came out behind in the crowd. She came out. Ito yung crowd. Ang dami-dami crowd. She came out behind. Pumunta sa likuran po ng crowd. Amen? Siguro, grabe ano? Pinilit niya yung kanyang sarili niya to come near to our Lord Jesus Christ. And most of us, tayo pong lahat, sometimes the crowds are the hindrances. Sila yung balakid para lumapit po tayo sa ating pong Panginoong Hesukristo. Sino ba yung crowd po natin? Minsan yung crowd mo, yung mga kaopisina mo. Kasi iba na yung spirit mo sa spirit nila. Para ba yung spirit mo hindi na makajive doon sa spirit nila? Kapag nagkwento sila ng jokes, na green jokes, parang may nalulungkot sa'yo. Bakit may nalulungkot sa'yo? Kasi may Holy Spirit ka na. Hindi na ikaw kasi yon, kundi yung Holy Spirit na nasa'yo. Hindi makajive. Crowds are sometimes hindrances.
At kapag ginawa mong hindrance po sila, ay hindi na ako magpapatuloy sa Panginoon. Makikijive na lang ako sa kanila. When you cannot beat them, join them. Mag-join na rin ako sa kanila. Kawawa naman ang Panginoon na iiwan doon. Amen. At sa totoo, hindi kawawa ang Panginoon. God will remain God even though there is no man. But man without God is nothing. Andiyan pa po ba tayo? Huwag nating hayaan na yung crowd, ang peers, ang classmates ay maging hadlang sa paglapit po natin po sa Panginoon. The woman touched Jesus' heart because she was so humble and was not ashamed to crawl down from behind him just to touch the border of his robe. Ano ang sinabi ng Luke 8:48? Came behind him and touched the border of his robe. Laylayan lamang ng damit. Ano yun? Kikita nyo, na-imagine nyo po ba? Yung laylayan ng damit ng Panginoon, sabi niya, if I only can touch the border of his robes, I will get well. Yun lang. Border is the lowest part of the garment as shown in the picture. In order to touch the border, one has to crawl down behind to touch it. Grabe ano? Pumunta siya behind the crowds, tapos only to touch the border of his garments. So, ibig sabihin, nakadapa siya. Maaari siyang apakan ng mga crowds, hindi po ba? Pero yung kanyang pinaka-desire is to touch the border of the garments of Jesus Christ. Only the border. Grabe! Laylayan lamang. The woman touched Jesus' heart because of the great faith shown to him. She did not doubt at all at the power of our Lord Jesus Christ. Verse 28, because she had been saying, if I just touch his robe, I will get well. Her bleeding stopped at once and she felt in her body that she was healed from her illness. Grabe, yung kanyang pananampalataya. Doon sa verse 28, if I can only touch the border, natatouch po si Jesus Christ if we show our faith and do not doubt in Him. Doon po natatouch po si Jesus Christ. The woman meets the requirements of Jesus concerning faith in Him. Ano ba yung requirement of Jesus? Matthew 17:20, I tell you the truth, if you have faith the size of a mustard seed, you say to this mountain, move from there, okay? And it will move, and nothing will be impossible with you. Requirement of our Lord Jesus Christ is not big faith. As big, as little as a mustard seed. Yung mustard seed, napakaliit po yun. Jesus Christ can still raise the dead. According to our faith, according to your faith. Amen? Kung ano man ang hinihingi po natin, ganun lamang yan sa Diyos. Humihingi ka ng reconciliation, ng pagiging maayos muli yung iyong pamilya. God can easily do that. Lahat, walang imposible sa Kanya. Lahat po ng hinihiling po natin ay walang imposible sa Kanya. Sabihin lang natin, gayahin po natin yung babae. She kept on telling herself, she kept on telling, if I can just touch His robe, I will get well. Amen? So, gawin po natin. Okay? Yung relationship ay buo na. Yung relationship ay buo na. Kiniklaim ko na Panginoon. Keep on telling yourself, pinagaling na ako Panginoon. Panagaling na ako. And there will be a time, yung katugunan po sa panalangin natin ay makikita po natin. Hebrews 11:6, now without faith, it is impossible to please Him. For the one who approaches God must believe that He exists and that He rewards those who seek Him. Without faith, it is impossible to please God. We must have faith. Sa totoo, kapag bumalik po ang Panginoon po rito, ang unang titignan niya, yung pananampalataya ng kanyang mga anak. Sabi ng Panginoon, kapag ako ay bumalik muli, mayroon pa kayang nananampalataya sa akin. In the modern technology today, ang dami nang pwedeng asahan. Mayroon pa bang pananampalataya ang mga anak ng Diyos? Mayroon pa ba? O inaasahan na lang nila yung mga doctors? Binigyan ko po ng meaning po yung
touch. Okay? Ito po yung pinaka-conclusion ko. Touch. So, touch Jesus. Okay? Touch means trusting Jesus completely of His infinite and unlimited power, that He can do all things that is asked of Him for everyone who believes. So let us touch Jesus. Let us touch the heart of Jesus by believing that He can do all things.